Okay class, sino ang may idea sa inyo kung ano ang mabuting na idudulot ng pagdodonate ng dugo? Ma'am, napapanatili nito ang kalusugan ng dugo at puso. Napapaliit nito ang tsansa magkaroon ng cancer. Nakakatulong rin ito upang mabalanse ang iron level sa katawan ng tao. Nakakabawas rin ito sa sobrang calories sa katawan. Nakakapagbigay naman ito ng bagong blood analysis. At higit sa lahat, magiging healthy ka na, makakatulong ka pa sa iba. Magaling! Kaya balang araw lahat kayo ay magdodonate ng dugo, okay? Isang paalala mula sa 1116 DXAS, your community radio. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit? Alam mo ba kung paano ito gamitin para makahingi ng tulong? Tandaan mo lang ang distress signal na ito para madali kang mahanap o masagip ng mga rescuer. Pumito ng 3 maiksing tunog gamit ang iyong pito. Pagkatapos pumito, ay maghintay kung may sasagot sa iyong distress call. Ulitin ang distress call hanggang ikaw ay sagutin o matagpuan ng mga rescuer. Ang 3 tunog ng pito ay pagsasabi na, I need help. Siguraduhin ituro ito sa iyong mga mahal sa buhay. Simpleng kaalaman para sa ating kaligtasan. Ang paalala nito ay hatid ng 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal kong ka-HNP. Isang pinagpalang araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. At bago nga natin buksan ang ating mga bintana at simulan yung mga gawaing bahay o biyahe na papuntang trabaho, huminga ka muna ng malalim at simulan mong
magpasalamat sa ating Diyos. Alam nyo, napakasaya ng ating puso ngayong umaga dahil panibagong araw na naman ito upang magtanim ng panalangin at syempre mag-aani rin tayo ng pag-asa dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Kamusta po ang inyong paggising? Naku, ano man yung pagsubok na dala-dala mo mula kagabi, lagi mong tandaan, panibagong habag at biyaya ang salubong sa iyo ng Panginoon ngayong umaga. Kaya nga, palagi nating sinasabi rito sa ating programa, saan ka man naroroon ngayon, sabay-sabay po nating bitbitin yung ating paboritong paalala. Laging tandaan, every gising is a blessing. Ngayong umaga po ay pumasok na tayo sa day 20 ng ating devotional series at ito nga ay may kinalaman patungkol sa pagpapatibay ng pundasyon ng ating pananampalataya. 5 topic o tema yung ating inihanda dito at nasa ikahuli na tayo, ikalima. Opo, day 20 nga sa kabuuan ng ating spiritual journey sa seryeng ito. So, nagsimula tayo dito sa pagpapatibay ng pundasyon sa temang nakaugat kay Kristo ang ating mga buhay, rooted in Christ. Kung naaalala niyo po iyon, sinimulan natin doon sa ganong pag-uusap pagkatapos sinundan natin ng disiplina ng quiet time. And then yung ikatlo ay yung pagkakaroon ng malinis na puso. Tapos kahapon ay maging mapagpasalamat sa lahat ng sirkumstansya ng ating buhay. Ngayon naman, ang ating tema ay ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Trusting in the Word of God. Trusting in the Word of God. At ang ating basihan o ang ating pagbubulayan, babasahin natin ang aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Aklat ng Josue, kapitulo 1, talatang 8. Tingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon sa bahaging ito ng Banal na Kasulatan. Huwag mong kalilimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakatala roon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mga ka-HNP, para mas lalo nating maintindihan ng talatang ito, tingnan natin sandali yung background ng mga pangyayari dito sa aklat ng Joshua. Well, isipin nyo yung eksena, no? Kamamatay lamang o kakapanaw pa lang ni Moises, ang dakilang leader, no, na naglabas sa Israel mula sa Ehipto. At ngayon, ang bigat ng responsibilidad sa leadership ay napunta ngayon sa balikat ng batang leader na si Joshua. Well, si Joshua ay nahaharap ngayon sa isang napakalaking challenge.
sa leadership. At ano nga ba yung challenge na yon? Well, papatayin lang naman niya at tatalunin niya ang mga higante sa lupang pangako o promised land. Siyempre, magkahalong takot, kaba, at kawalan ng kumpiyansa sa sarili ang siguradong nararamdaman ni Joshua. Bago pa man yung mga taktika sa digmaan na dapat niyang matutunan o bago pa yung paghawak ng espada, kumbaga sa panahon natin ngayon yung magkaroon ng military training, no? Paano humawak ng baril. Ano nga ba yung unang utos ng Diyos sa kanya? Ano yung sinabi ng Diyos sa kanya? Well, hindi sinabi ng Diyos na, Joshua, magsanay ka ng militar, no? Umattend ka muna ng training, pagkatapos ay saka kita gagawin. Hindi. Ang utos ng Diyos, huwag mong kalilimutang basahin at pagbulay-bulayan ang aklat ng kautusan. Sa madaling salita, ang tagumpay ni Joshua ay hindi nakasalalay sa sarili niyang galing o diskarte, kundi sa kanyang patuloy na pagtitiwala at pagsunod sa salita ng Diyos. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin nito sa atin mga ka-HNP? Well, sa ating buhay ngayon, marami rin naman tayong hinaharap na higante, di po ba? Nariyan ang problema sa pinansyal, away sa pamilya, sakit o karamdaman, o di kaya yung mga desisyon sa buhay na nakakalito. Mga higante yan eh. At madalas, ang kauna-unahang ginagawa natin ay magmarunong. Yan ang kauna-unahang ginagawa ng marami sa atin. Mayaman tayo dyan, no? Yung magmarunong. Yung bang parang alam na natin agad ang gagawin. Lumidepende tayo sa sarili nating opinyon, sa trend, sa social media, o sa payo ng kapwa natin na litong-lito rin naman sa buhay. No? Kung ikaw ay makikinig sa isang taong nalilito rin katulad mo, ay pareho na kayo talagang maliligaw o magkakamali, no, sa mga desisyon. Subalit ang mensahe po sa atin ngayong araw ay simpleng-simple lamang. Ang salita ng Diyos ang ating kompas. No, kung ikaw ay naglalakbay sa kagubatan at wala kang kompas, kahit gaano pa kalakas kang maglakad, kahit ang galing-galing mong kumilos, masigla ka, maliligaw at maliligaw ka dahil sarili mo pa ring prediksyon ang sinusundan mo. Kapag pinatakbo natin ang ating pamilya, negosyo, at mga desisyon batay lang sa ating sariling diskarte, mapapagod tayo at maliligaw. Ang pagbubulay-bulay o meditation sa salita ng Diyos araw at gabi ay hindi lang simpleng pagbabasa. Ito ay ang pagpapahintulot sa salita ng Diyos na baguhin ang ating pag-iisip at gabayan ang bawat hakbang natin. Alala ko tuloy ang kwento tungkol kay Mang Carding, isang seaman at kapitan ng barko. Si Mang Carding ay halos 30 taon nang naglalayag po sa karagatan. Matagal na siya sa biyahe sa barko. Sanay na sanay siya sa dagat. Well, isang gabi, habang nasa gitna sila ng napakalakas na bagyo, nasira yung kanilang mga modernong digital radar at GPS ng kanilang barko. So nagsimulang magpanik yung mga batang tripulante o tauhan ni Mang Carding. Sabi nung isa, Kapitan, doon tayo sa kaliwa. Ramdam ko malapit na ang dalampasigan doon. Sabi naman nung isa, hindi, sa kanan tayo. Mas kumakapalang ulap sa kaliwa. Ngunit si Mang Carding, sa halip na makinig sa haka-haka at emosyon ng kanyang mga tauhan, ay pumunta sa lumang mesa ng barko. Inilabas niya ang lumang magnetic compass at ang paper nautical chart. Tiningnan niya ang magnetic compass na hindi nakasalalay sa kuryente o sa opinyon ng tao, kundi sa totoong hilaga o true north na tinatawag, no, sa mga katulad ni Mang Carding ay alam na alam nila yan, no, sa mga bumabiyahe sa barko.
Well, sinundan niya ang itinuturo ng kompas kahit mukhang madilim at nakakatakot ang daang iyon. Paglipas ng ilang oras ng maingat na paglalayag batay sa kompas, nakalabas sila sa bagyo ng ligtas at kumpleto. Pagdaong nila, sinabi ni Mang Carding sa kanyang mga tauhan, sa gitna ng bagyo, kapag ang pinagbatayan ninyo ay ang inyong takot at opinyon, lulubog tayo. Ang kompas ang nagsabi kung nasaan ang tama, hindi ang ating nararamdaman. Mga ka-HNP, ganyan din ang salita ng Diyos. Sa gitna ng bagyo ng buhay, kapag sinusundan natin ang sarili o ang ating sariling emosyon o opinyon, siguradong ma-overwhelm din tayo. Malulunod ka dyan. Pero kapag kumapit tayo sa banal na kasulatan, may true north tayo na hindi nagbabago. Hindi ka maliligaw sa buhay. Kaya, ngayong umaga nakikita natin sa salita ng Diyos, meron siyang gusto na gawin natin at nawa ay pagsumikapan natin itong i-apply sa ating pamumuhay. Number 1, maglaan ka ng oras sa salita ng Diyos. Huwag lang magbasa kapag may kailangan o kapag may problema. Gawin mo itong habit araw at gabi kahit 15 minuto lamang na pananahimik at pakikinig sa salita ng Diyos. Bago mo simulan ang araw, magandang mabigyan ka na ng gabay mula sa salita ng Diyos. 15 minuto lang naman, magsimula ka doon. At habang tumatagal, siyempre, depende sa yung mga ginagawa din. Yun yung aking basihan eh. Kung gaano kalaki yung gawaing ipinagkatiwala ng Diyos, dapat hindi ka nagtitipid din ng oras upang ikaw ay makipagniig sa Kanya. Okay? Pangalawa, subukin mo ang iyong mga desisyon bago ka humakbang. Bago ka gumawa ng malaking desisyon ngayong linggo, sa negosyo, sa relasyon, o sa trabaho, itanong mo muna, tugma ba ito sa salita ng Diyos? Naaangkop ba ito sa kalooban ng Diyos? Naka-align ba ako sa sinasabi ng banal na kasulatan? O sumusunod lang ako sa sarili kong opinyon? Baka emosyon lang ito. Yan, maganda pong i-test, o subukin nyo ang iyong mga desisyon. Pangatlo, ay isabuhay at sundin natin. Yan hong sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Upang matupad mo, sabi niya dito, di ba? Well, ang pagpapala kasi o ang blessing na nanggagaling sa Diyos ay wala lang yan sa pag-alam ng salita ng Panginoon. No? Hindi sapat yung alam mo lang, kundi nasa pagsasabuhay. Kailangang mailapat mo sa iyong buhay ang mga nabasa mo o napag-isip-isipan mong salita ng Diyos. Sundin mo ito. So wala sa pag-alam lang, nasa pagsunod dito. No? So mahalaga yung tatlong yan na pwede mong gawin. Maglaan ka ng oras sa salita ng Diyos. Subukin o itest mo yung mga desisyong hahakbangan mo kung ito ba'y naka-angkla o aligned sa salita ng Diyos. And then, isabuhay mo ito at sundin mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Simula pa lang, hindi ako karapat-dapat.
pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo. Pinagkatiwalaan mo, O Diyos, sa kabila ng aking mga kahinaan. Ginamit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin. Ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban. Ikaw ang tagumpay sa mga pangarap. Ikaw ang gabay. Ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagsisilbing ilaw at gabay sa aming mga hakbang. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong nagmarunong kami. Madalas naming ginagawa yan at sumunod kami sa sarili naming opinyon. Kaya kami ay naligaw at napahamak sa mga desisyong ginagawa namin sa buhay. Ngayong umaga, ibinabalik po namin ang aming buong pagtitiwala sa iyong mga pangako. Nawa po, tulungan mo ang bawat isa sa amin ngayon na nanunumbalik ang puso sa iyo, na mula sa araw na ito, sa umaga pong ito, panghahawakan lamang namin sa aming buhay bilang ilaw, bilang gabay ng lahat ng aming mga desisyon o aming hahakbangan ay yung mga salita mo lamang. Ipinapanalangin po namin ngayong umaga ang aming minamahal na bansang Pilipinas
Biyayaan mo po ng karunungan mula sa iyo ang aming mga leader upang mamuno po sila ng may katapatan at takot sa iyo, O Diyos. Nawa ay hindi lamang puro salita ang aming makita, kundi talagang ginagawa nila yung kanilang mga sinasabi. Ipinapanalangin po namin ang aming ekonomiya. Buksan niyo po ang mga pintuan ng oportunidad sa bansang ito. Palaguin niyo po yung mga lokal na negosyo. Inilalapit po namin ang bawat isang negosyante sa umaga pong ito at magkaloob ka ng sapat na probisyon sa bawat pamilyang Pilipino. At sa espesyal na pagkakataon pong ito, tinataas din namin sa iyo ang aming mga modern day heroes, ang aming mga OFWs, kahit na yung mga nalayo lamang sa kanilang pamilya, narito naman sa Pilipinas, pero malayo sila, nasa ibang probinsya o nasa syudad at malayo sa kanilang pamilya, nagtatrabaho. Saan mang sulok ng mundo sila naroroon ngayong umaga o gabi sa kanilang lugar. Iyong ingatan kanilang mga katawan at isipan. Kalingain niyo po yung kanilang mga pamilya na naiwan nila sa kanilang lugar o dito sa bansang Pilipinas. Nawa po ay hipuin niyo po sila. Gamutin niyo po yung lungkot sa kanilang mga puso at ipaalala mo na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ang kasama nila. Pagpalain mo nawa yung mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Itinataas ko si Marge Grace Zamora sa kanyang biyahe patungong Australia ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Ay iingatan mo siya at sasamahan. Kasama rin po ang kalagayan ni Ate Baby, kanyang kagalingan mula sa tuhod niya na may dinaramdam pa rin. Sa pangalan ni Jesus, inilalapit ko siya sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po siya. Kasama si Anwil, si Margot, sa kanilang mga karamdaman. O Diyos, ikaw ang kanilang kalakasan, ikaw ang nagbibigay ng lubos na kagalingan sa pangalan ni Jesus. Ganon din si Bel Estraniero na nasa Macau at si Arnel na nasa Taiwan. Dalangin kong patuloy mo silang sasamahan. Panginoon, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Dalangin ko din si Ate Nona Belen. Continuous recovery po sa kanyang kalagayan. Pagpalain niyo rin si Ate Gloria Lynn de la Cruz sa kanyang patuloy na pagkilala sa iyo, O Diyos. Ingatan mo siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa sa bahay. Dalangin kong patuloy mo siyang palakasin at bigyan mo po ng kagalakan ng kanyang puso. Ingatan mo ang buong pamilya, kanyang mga anak, si Gary, si Gilbert, si Gail, si Gladys. Kasama na rin si Grace sa pag-aalaga niya. Patuloy mo siyang bibigyan ng kalusugan, karunungan at patuloy mong iingatan, Panginoon, ang buong pamilya. Nilalapit ko rin sa iyo sa mga oras na ito si Nanay Isabel Rugilon, kanyang mga anak, si Tonton, si Rachel. Humihingi po kami ng supling sa kanilang pagsasama. Ikaw ang Diyos na magbibigay po nito sa kanila. Salamat po sa pangangalaga mo rin sa pamilya ni Doc Tony Toledo, si Odette Acosta, at kasama na rin si Angel Vicente, si Jolan Ortillano, si Pastor Rico Surigao, at dalangin naming sasamahan mo rin si Etheline, si Jessa May, si Shen Ignacio, si Agnes Tumbokon, si Happy Gladys. Salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maging kay Dolores Gamban, sa buong pamilya, si Babylin Roslyn, si Roslyn pala, aming idinadalangin patuloy na ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kalusugan. Maraming pong salamat ngayong umaga dahil alam naming lahat ng ito ay naririnig mo, Panginoon. At sa lahat ng aming mga kasama at tagapakinig po namin, katagpuin niyo po sila sa mga oras na ito. Lahat po ng ito ay itinataas namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan at ang ganap na Jackson's injured. Myers, grab your helmet and take Jackson's place. What?